Ma'am, saan po tayo pupunta? Hindi ko ba po nakikita to parte ng school na to? May mga lugar sa paaralang ito na hindi alam nila. Mga lugar na kung saan mayroong panghigit sa kanila. Minsan, ang mga guro, binibigyan ng mga misyon na hindi para sa kawasan. Pumasok kayo. May ipapakita ako sa inyo. Ma'am, sino sila? Yan ang unang klase ko. Ang unang taon ko bilang guro. Ang pagiging guro ay higit pa sa isang trabaho. Sa itong responsibilidad, nagtatrabaho tayo, nagpoprotekta, at minsan tayo ang may dalang pasanin ng iba. Pasanin? Oo. Kami
kami ang may dalang pasanin ng mga takot at pangarap ng aming mga estudyante dahil naniniwala akong kayo ang kinabukasan. Uy, may box! Wag! Hindi yan! Wag yan! Bitawan mo yan! Ang damot ha! Pinapakita lang nito kung gaano tayo kalakas para sa mga taong mahal natin. Minsan binibigyan tayo or lumaharap ang mga guro sa isang madilim upang maprotektahan ang kanyang mga estudyante. Naranasan mo na ito dati? Lahat ng guro ay dumadaan sa ganitong pagsubok. Ang isang guro ay naglalaan at nagbibigay ng sakripisyo, oras sa pamilya at kahit sa pagtulog. Ito ang pinakamagandang profesyon na may pagmamalaki sa lahat. Hindi kami nakikipaglaban gamit ang lakas, kundi gamit ang kaalaman at tapang. Ang lahat ng bagay ay iniaalay namin sa inyo upang mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Madami na pala kayo nagawa para sa amin, ma'am. Tama ka. At ang mga ginawa namin na yun ay isang tatanamin namin isang malaking gantimpala habang nabubuhay kami. So, ma'am, ginagawa niyo lahat ng ito hindi na para sa sweldo? Walang sweldo ng makakapalit sa saya na nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko kayo nagtatagumpay. Sa tuwing nakikita ko kayo lumalaki at tututo, alam ko na lahat ng ginagawa ko ay may kabuluhan. At iyan ang pinakamahalagang gantimpala. Ngayon, ituloy na natin ang ating sinimulan. Tandaan nyo na ang kinabukasan nyo ay nakasalalay sa kung gaano nyo pinapahalagahan ang pag-aaral sa ngayon. Ang mga guro ay hindi lang nagtuturo ng kaalaman. Ang tunay na layunin namin ay turuan kayong mangarap at maging mas mahusay sa buhay. Dahil naniniwala ako, ang bawat isa sa inyo ay may kakayahang magtagumpay. Naiintindihan na namin, ma'am. Hindi lang kayo nagtuturo sa amin ng mga leksyon. Inihahanda niyo rin kami para sa buhay namin sa hinaharap. Ang trabaho ng bawat guro ay magbigay inspirasyon sa inyo. Pero nais ko sanang malaman nyo na balang araw, kayo rin ay magiging guro. Ipangako nyo na lahat ng natutunan nyo ay ipagpapatuloy nyo at ipasa ang liwanag sa iba. Hindi namin makakalimutan ko, ma'am. Binibigyan niyo kami ng tiwala sa sarili kahit na minsan din namin kaya paniwala sa sarili namin. Wala nang creepy shadows, ma'am? Yes, there's no creepy shadows. Tanging liwanag na lang. Ang mga guro ay ang mga hindi nakikitang bayani, mga tagapangalaga ng kaalaman at karunungan. Inaalay nila ang kanilang oras at kapayapaan para sa ikabubuti ng iba. Ang kanilang liwanag ay hindi kumukupas. Nagniningning ito sa puso ng kanilang mga estudyante, ginagabayan sila patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Okay, good morning, class. Good morning, ma'am. Please sit down. Thank you, ma'am. So, how was the weekend? Okay, good. So, let's continue our lesson on Friday. Ano? Open your book on page 132 and read the first paragraph, Miss Ayet. Ma'am, na-discuss na po yun ni Miss Chavez. 139 na po tayo. Yes po, ma'am. Na-discuss na yan, ma'am. Miss De Chavez? And after that, doon ko napagtanto na si Miss Chavez pala ay dapat ang guro nung ako'y nag-aaral pa lang. Oo. Actually, may naitago kaming larawan nung siya'y nabubuhay pa.
sa amin, dahil kaunting oras lamang namin siya nakasama, is nabigay niya pa rin kahit nasa kabilang buhay na siya. Ano, please, like indeed, right? Sir, excited lang po kami sa ibibigay niyo daw sa amin.